I'm Ezra Raya, and this is the Manila Times. 97% or 21,000 out of the 22,000 of the public utility vehicles or PUVs in Metro Manila have already consolidated, and that's 76% nationwide. These include jeepneys, UV Express shuttles who have complied with the demands of the highly disputed PUV modernization program. However, based on latest data by the LTFRB, more than 300 jeepney routes in Metro Manila alone remain without consolidated entities. They earlier said that by January 31st, jeepneys or cooperatives or PUV groups who have not yet consolidated may no longer ply their routes come February 1st. However, transport regulators assures the public that they will provide necessary transport for all commuters. Here with us today is Leonard Bautista, chairman of Pago Nova Transport and Multi-Purpose Service Cooperative, one of the jeepney groups who have consolidated. Welcome to the Manila Times, sir. Sir Leonard, isa po kayo sa mga kooperatiba ng jeepney, samahan ng mga jeepney, ano? Magsimula ho tayo doon sa ilan ho ang nasa fleet ninyo, ilan ho ang miyembro ninyo sa inyong kooperatiba, at ilan ho ang vehicles ninyo, modern vehicles or traditional vehicles na nasa inyong hanay. Yes, bali ang ano namin, ang members namin maabot ng 200 plus. Meron kaming 74 units, 44 of them are modernized na. So meron kaming 16 units na parating. So majority ng mga ano namin, mga members namin is willing talaga mag-modernize. So yun, bali ang aming driver is mga almost 100 or 80 ang driver namin. Ang PAW namin is 90. So yung the rest, yun yung mga personnel namin na at saka mga operators. Opo, so sa inyo, karamihan na po sa inyong mga sasakyan ay modern jeepney na. Ito ho yung nakikita nating modern jeepney, yung mukha hong minibus na Tama, de-aircon ho sa loob. Opo, so tama po. sir, opo. So lahat ho ng miyembro ninyo, yung mga jeepneys na yon, yung mga modern jeepneys na yon or vehicles na yon, pag-aari po ng kooperatiba, hindi po siya pag-aari ng bawat miyembro. Tama ho kayo. Bali, ang ginawa ng mga miyembro, nag-consolidate, tapos nag-agree kami na magkasama-sama. Pero yung mga units namin, yung mga prangkisa namin, pag-aari namin lahat. So ang Pagunova, ang kooperatiba kasi, ang nagmamay-ari niyan, yung mga miyembro rin. So lahat kami-ari. At yung negosyo na tinatayo namin, lahat kami, negosyante. Kasi yun ho ang pinaglalaban ng karamihan sa ating jeepneys, ano. Dati kasi isa silang micro-entrepreneurs dahil sila yung may-ari ng sarili nilang jeepney at sarili nilang prangkisa. So, dito po sa kooperatiba, ang para sa inyo, kayo ho lahat ay may-ari. So, sir, itanong ko lang po, so, nagkaroon po ba ng resistance sa inyo? Kasi sinabi niyo sa akin kanina na dati kayong traditional, pero isa kayo sa mga naunang nag-comply doon sa modernization program at nakakuha ng mga modern jeepneys. So nahirapan po ba kayo sa transition mula sa traditional papuntang modern jeepneys? Yes, ma'am. Talagang sobrang hirap noon dahil nagtataka sila bakit gusto namin na mauna, hindi pa naman nagsisimula yung programa. 2019 kasi yun pa lang yung time na parang hinihikayat kami na mag-modernize. Pero ang ginawa namin, ng grupo namin, tinuloy na namin kasi gusto namin talaga magkaroon ng hanap buhay. Yung mga resistance po, yung mga dati namin mga kasamahan na operator, majority kasi ang nasusunod po sa kooperatiba. Yung General Assembly mismo yung nagpasya na lahat kami talagang willing na mag-modernize. Siguro kailangan lang talaga yung tamang pagpapaliwanag. Kaya yung mga hindi sumama sa amin, ibinenta nila yung mga unit doon sa mga gustong makabili. At yung mga kasamahan namin na nagbenta ng unit, binigyan namin ng maayos na ano, parang nagpalit lang sila ng hanap buhay. Hindi na transportation yung hanap buhay nila. Pero kami mga na kumuha, kami na nagdagdag ng unit sa kanila, kami yun nandito sa modernization ngayon. Opo, tanong ko po sino po yung nagbabayad ng mga bagong units? Ang kagandahan ho rito, hindi ang operator o yung driver na nagbabayad ng mga bagong units, kundi yung lahat ng mga kinikita ng kooperatiba, yun po yung pinambabayad namin. At ang kagandahan, parang sinasabi nga na almost 1,000 pesos per day ang
dapat kitain ng co-op or 1,200 para makabayad sa mga unit. Kaya ho yun kasi ganoon din yung boundary na ginagawa namin sa mga traditional jeep noon. At madali hong makuha ng linya namin yon. Kaya hanggang sa ngayon wala ho kaming arrears sa bangko, maayos ho ang aming pagpapatakbo. Pagdating po dun sa sa may mga jeepneys na may individual na prangkisa, no? So yun yung pinaglalaban nila nung nagkaroon ng protest caravan nitong linggo. Ano po bang mas malaking kita, ano? Pag-usapan naman po natin yung kita. Mas malaki po ba yung kita dun sa mga jeepneys na may individual na prangkisa o pareho lang ng mga parte ng kooperatiba? Opo. Bali, dalawa po kasi yung kumikita pagdating sa transportation business. Yung operator at saka yung driver. Yung operator ho, kasi operator din ako noon ng isang jeep. Ang kinikita ng operators 1,200. Pero ang ginagastos ko ng operator, mas malaki ho doon minsan dahil nagbababa ng makina, transmission, change oil, lahat. So yun o, kinukuha rin sa kita namin. Tapos yung driver, pag hindi siya tumakbo or nagkasakit or magkaroon ng emergency, di kami ang nahihirapan dahil wala rin kaming kita bilang operator. So, mas swerte na operator na kumita ng mga nasa 7,000 or 10,000 sa isang buwan. At minsan, kulang pa. Abono pa. Pagdating naman po sa driver ng traditional, nag-drive din ako. So, ganun din ho. Parang ang kita namin, dahil binibigay namin yung 1,200 o 1,000 na boundary, dahil sa taas ng diesel, dahil sa dami ng traffic, may mga kolorong pa. So, maliit lang kinikita namin. Nasa 600, nasa 800 lang rin. Siguro pagka talagang sobrang sibag, simula madaling araw hanggang gabi, kaya kumita ng mga 1,500. Pero kinabukasan, hindi mo makakabiyahe. So parang 750 lang sa isang araw ang kinikita kung every other day lang maghahanap buhay. Yun yung sa traditional. Sa modernized jeep po, ang ginagawa namin, hindi sila sumasagot doon sa maintenance. So, ang kooperatiba, may budget talaga dahil meron kami mekaniko para yun ang mag-company ng mga sasakyan. So, ang kinikita na boundary na 500, ngayon kasi 500 ang boundary na binibigay namin, 15,000 every month, yun ho nakukuha nila ng buo. So, ang kagandahan ho doon, hindi sila problema kung may driver ba dahil meron kaming extra driver. Tapos hindi sila problema kung yun ba ay may pagkakagastusan pa or pambayad sa bangko or sa lahat. Kasi nakabudget na po yun para sa kanila, yung kanilang budget. Sa driver naman ho, ang kinikita ng driver namin, kung makakakota ka ng 8,000 pesos, nasa 1,400, 1,200. Depende ho doon sa laki ng kinikita sa isang araw ng ano nila, ng jeep nila. Ang public assistance o Passengers Assistance Officer o yung PAO, so almost 1,200 din. Nagkonti lang diferensya, mga 200, 100 ang diferensya doon sa driver. So lahat sila, half day lang. Simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 2 ng hapon. So kinikita nila yung ganong kalaking kita. So araw-araw sila nakakapagtrabaho. Meron pa hupang hapon. So yung panghapon, gano'n din ang kinikita nila. So meron pang extra. So kung titingnan natin kung ano ang maganda, yung traditional ba na kumikita lang kami ng maliit or yung modernized na naka-fix ang income. So may ano pa sila doon, may dividendo, capital share, patronage refund, may incentives, may SSS, may pag-ibig, may Medicare. So yun ho, binibigay ng co-op kasi lahat ng kinikita ng kooperatiba, isa lang ang humahawak. At yung humahawak na yun, siya ngayon na nagpaparte-parte kung saan ba ilalagay yung pera at ano ba ang pagbabayaran, magkano ba yung kikitain. So yun ho ang kagandahan, naka-fleet manage kasi. Parang isang negosyo na kami mismo nagpapatakbo, iniingatan namin yung pera para sa lahat makikinabang. Opo, sir, tanong ko po dun sa kita ng driver. Sinabi niyo po, may fixed rate yung driver. So, sa isang buwan, pag traditional po kasi, depende sa sipag din ho ng driver, Yes. no? At saka Tama. depende rin kung ano yung araw, kung marami bang pasahero, at saka kung may emergency sila o kung bumiyahe sila o hindi. So, medyo mas volatile pag traditional. Pero sabi niyo po, may fixed income yung drivers kapag pag nakakooperatiba at modern jeepneys. Magkano po yung fixed income ng driver sa inyo? Ah, Consolidated ah, sa modern jeep. oo. Lahat po kasi ng mga driver namin parang
Depende sa kanila. Doon, may kumikita na malaki, may kumikita rin na maliit, pero hindi bumababa sa minimum. So, siguro ang pinakamababa nilang kinikita is 800 pesos per day. Kasi meron kaming quota system na pagka halimbawang maliit ang kita mo, so magfo-fall ka lang doon sa minimum. Pero pag gusto mo talagang kumita, kailangan marami kang pasahero na makuha. So, kung halimbawa makakataas ka ng quota, mas malaking kikitain mo kasi parang overtime pay din siya. So bibigyan namin sila ng incentives once na mas malaki yung ipinapasok nilang pera sa kooperatiba. Usually ang mga driver namin, ma'am, bali kung 30 days yan at kumikita sila ng 1,200, mga 30,000 sa isang buwan. Kayang kitain ng isang masipag na driver. Not unless gusto nilang magpahinga. Meron kasi kami mga extra eh. Ang mga extra, nakaabang sa kanila kung a-absent sila or kung halimbawa may sakit. So, hindi naman problema yung operator, kundi yung kooperatiba mismo, may papasok na ibang driver para hindi matengga yung mga sasakyan. So halos pareho lang din po pala ang kitaan kung traditional at modern at saka kung consolidated or non-consolidated. Individual man ang prangkisa o nakaka-operatiba or korporasyon, halos pareho lang rin po pala ang kitaan. Pero katulad po ng sinabi ninyo, mas madali po ang fleet management kumbaga or yung mga maintenance ng mga sasakyan sa mga jeepneys. Ano po? So, bukod pa po May, dun, sir. Opo. uh, may, may i-add lang ako kasi pagka yung traditional kasi, ang nagmamando yung operator. So pagka ayaw ng operator, tatanggalin yung driver. So wala silang security sa kanilang hanap buhay. Pagka halimbawa naka-fleet manage sila at naging miyembro sila ng kooperatiba, kahit wala ng operator kasi isa lang po ang operator, yung co-op. So hindi sila basta-basta matatanggalan ng hanap buhay kasi miyembro sila, kamay-ari sila ng kooperatiba. Ang magtatanggal sa kanila, board of directors, pag-uusapan, or kaya general assembly. Ang kagandahan nun, may security sila doon sa hanap buhay nila. Basta maayos ang trabaho nila, kahit maka-absent sila, so tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay nila. Opo, salamat po sir for the clarification. Sir, alam ko po yung marami rin po sa ating jeepney drivers ay pagmamayari nila yung kanilang sariling sasakyan. Kaya naman talagang ipinaglalaban nila yung Mhm. individual na prangkisa. So paano naman po yung mga no, yung mga drivers na yun na mayroong sariling sasakyan at mayroong sariling prangkisa. So paano po kaya sila makaka-comply lalo na po baka mas talo pa sila kung nag-consolidate sila? Yes, ma'am. Dati ho kasi talaga, kahit yung mga kasamahan ko, siyempre medyo bata-bata ako doon sa mga nauna, talagang second generation na yung naabutan namin na magkakasama. Karamihan ho sa kanila talagang hirap na sa maintenance kasi talagang halos for overhauling na may at maya yung kanilang mga sasakyan at talagang kailangan ng palitan. So napipilitan din yung mga pinagmanahan ng mga sasakyan na maibentan lang yung unit kaysa naman mahirapan sila sa maintenance. Kasi pag tumagal na ho ng mga 15 to 20 years ng sasakyan, talagang maintenance ho talaga ang problema. So sa kooperatiba, hindi na ho sasakyan ang pinapamana. Ang pinapamana ho namin sa kanila, yung negosyo, yung multi-million negosyo na kahit pa paano, hindi mawawala sa kanila ng 50 years at kikita sila ng tuloy-tuloy kahit anong hanap buhay nila. At ang maganda ho doon, talagang pwedeng lumago. Magkaroon kami ng talyer, magkaroon kami ng battery, mga spare parts, at saka yung mga canteen or etc. Madadagdag pa ho yun sa mga negosyo na itatayo ng lahat kami na magkakasama kami sa negosyo. So yun ho yung kagandahan, hindi na ho yung traditional na mga unit ang pinapamana namin. Kundi ang pinapamana namin, yung future na mga kabataan na pag bayaran namin yung mga sasakyan na yan. So yung kinikita niyan sapat na ho sa amin para kami sabihin na aangat ang buhay. Pwede siguro magkaroon kami ng maayos na sasakyan at yun na lang ang bayaran ng kooperatiba para hindi na kami nagko-commute lahat. At karamihan ho ng driver namin ngayon, pinagmamalaki namin, halos nakamotor na. Kaya sa dami ho ng mga insentibo na kanilang natatanggap sa kooperatiba. Sir, lastly po, no, for my last question, yung presyo po ng mga modern jeepneys, sangayon po ba kayo doon? Sinabi niyo po na nakabili na kayo ng napakaraming modern jeepney na sa inyong kooperatiba na binabayaran niyo pa rin with bank financing. So sa tingin niyo po ba masyadong mahal yung modern jeepney or sa tingin niyo po kayang-kaya naman?
tama ho kayo. Medyo may kamahalan talaga at iyon wala kami kasi talagang choice. Kung gusto namin talaga ng hanap buhay ng transportasyon, kailangan kami mag-comply. Pero kung maibababa ho talaga yung presyo ng mga units, talaga hong pabor ho sa mga kooperatibang katulad namin. So sumasang-ayon ho ako baka mamaya, puwede pa nating ibaba at kung hindi man mabigyan kami ng mas mataas na tulong ng gobyerno at kahit papaano, fuel subsidy rin. So malaking tulong ho sa amin 'yun para at least, makabayad kami. At isang problema pa ho sa transportasyon, hindi lang ho yung pagtaas ng fuel, yung traffic at saka yung mga kolorum. So kung saka-sakaling mawala yung mga traditional at mag-modernize sila, mas madali na lang ma-identify yung mga kolorum, eh. At lahat po ng mga tatakbo na lang sa lansangan, yung kahit papaano, bababa ang bilang ng mga sasakyan sa kalsada at lahat kami puwedeng makaikot ng mas marami kaysa sa ngayon na puro traffic. Dahil lalo na ho 'pag gabi, do'n sila sumusulpot, napakarami nila. So kung maibababa ho yung presyo talaga, talagang nagpapasalamat kami at mabigyan kami ng pagkakataong mas umangat pa yung buhay. Opo, yung sinasabi niyo pong tulong mula sa gobyerno, ito po yung subsidiya para sa mga modern fleet, ano? Hindi lang po ito yung fuel subsidy kasi binibigay naman po talaga yan. So, subsidiya mula sa gobyerno para makabili nitong mga modern jeepneys, wala pa po kayong natatanggap. Medyo delay nga po, bale yung halos 20 units na na-acquire namin hanggang ngayon hindi pa namin natatanggap. Kaya tuloy-tuloy lang ho kasi may pangako naman ng gobyerno na mabibigyan kami ng subsidy. 'Pag naibigay yun, mas mababawasan yung babayaran namin sa bangko kasi ibabawas namin yun sa principal ng bangko or siguro baka makabili kami ng bagong mga sasakyan na makatulong sa amin para mas malaki ang kita namin. So yun ho ay talagang sana madagdagan pa kasi sa ngayon yung 280,000 na subsidy ng gobyerno, malaking tulong ho talaga sa amin yun. At kung gagawin 400 or 600,000, bakit hindi? Talagang malaking bagay po para umungat ang aming estado sa buhay. Yun, very well said po, Sir Leonard. Ano, maraming salamat po, Chairman of Pagunova Transport and Thank you. Multipurpose Service Cooperative, Sir Leonard Bautista. Maraming salamat.